Magandang umaga. Andito tayo sa ating regeneration site. So ito yung unang area ng ating nire-regenerate. At aga tayong nagising. Kanina may ulan dyan. So hindi naman tumuloy. So ayun. Ang ginamit na method natin dito ay ang tinatawag na assisted natural regeneration, o yung hinahayaan natin yung area na i-regenerate natin or i-refo natin na kusang manumbalik yung mga volunteer species para magki-create ng shed, ng pagkain sa ating ibon, at higit sa lahat yung less yung labor na ating mailalagay, at ebektibo rin ito upang maging successful yung pagtanim natin ng mga puno. So tingnan natin kung ano yung mga puno na itinanim ko kahapon. Yan. So ito yung tiger wood. Ano ito, napaka tigas ng puno na ito. Kulay pula. Sabi nga ng mga nakaranas na kuha dito, kapag pinutol daw to is nagaano to, kung anong tawag doon, umiilaw yung chenso. So napakatigas ng puno na yan. Yan. So dito naman na banda ay since malapit ito sa may maliit na sapa dyan sa baba, so nagtanim ako dito ng dao. Ayan, so mataas na yung dao natin. Ayan. So ito yung kaibahan sa method ng ANR, kasi kung makikita ninyo, may mga puno na hindi na masisikatan or mahihit ng direct sunlight yung mga pananim natin. So mataas yung success rate. At tayo rin bilang bilang nagmamanage dito, hindi tayo mahihirapan, or yung pabalik-balik tayo, tapos at the end is kapag may matinding araw or mataas na init ng araw, so kailangan natin na i-watering. So sa pamamagitan nito is mahahayaan natin dahil mananatili yung moisture ng lupa at kaya niyang i-sustain ito. So yan. So dito naman na area, nagtanim tayo ng cinnamon. So kumbaga strategically natin na itinanim ito dahil may bahay na tayo dyan sa baba, and then yung cinnamon kasi is hindi siya tulad ng lawaan or ng almasiga na tumataas talaga. So kaya dito natin tumataas ito, pero yung sangan niya is hindi siya ganun lapad yung maiko-cover niya. So dito tayo. Ayan. So ito yung tinatawag natin na line brushing, which is part talaga ito ng method sa pagre-refo natin. So kung makikita ninyo, ayan, line brushing lang talaga. Hindi natin kiniklear yung mga damo or yung mga puno sa gilid, dahil ito yung magsisilbi na shed. So galing yung araw doon, tapos doon, so hindi naman ito kapag sobrang init, mga alas 12 to alas 3 ng hapon, hindi naman ito na sisikatan ng araw. So okay lang na ganito. Pero kapag nasa area tayo na plain or patag, dapat hindi natin sinusunod yung anong tawag doon, yung araw. Kasi kapag halimbawa dito yung araw, tapos dito yung ang tawag direksyon ng araw, so ang tendency yung mga puno natin na pananim is maapektuhan sa direktang init ng araw. So yung area naman natin, yung direksyon ng araw is nandun, so hindi dito naka side. So okay lang na yung line brushing natin is naka horizontal. Yan. So ito almasiga,
Tapos ito is hardwood din ito sa gubat, hindi masyadong tumataas. Yan. Oo. So yan, may mga ulayan, alupag. Yan. So may mga ano pa, wild berries, raspberry. So ito yung kaibahan sa kumbaga sa tree planting na ginawa natin or sa reforestation na ginawa natin, na tsaka na tayo mag-i-intervene kapag yung area natin is kaya na kumbaga i-support yung mga seedling natin na pananim. At ako rin naman bilang nagmamanage dito is wala tayong capacity na kukuha ng tao para mag survey or magmo-monitor. So yun yung kumbaga yun yung pinakamabisa na paraan na ginagawa natin. So ito rin, mataas na to. Last month ko pa to tinanim, pero medyo mataas na. So ulayan, so papunta dun. And then dito naman, ayan, medyo mataas na yung dagdag natin na anong tawag dyan, almasiga. Tapos ibang species ng cinnamon. Ayan. Yan. So may ang tawag dun is tugas, buldong, yung ang tawag species ng lawaan. Ayan. So may almasiga, ano ba, tapos gitaan. Ayan, yung kulay brown yung So yung ginawa natin is kumbaga diversify natin yung pagtatanim natin, na hindi paulit-ulit yung species na itinanim natin, as part yun ng pagpaplano sa mga pananim. So yun, dapat din pagkatapos nito, kapag natamnan na natin ito, gagawa din tayo ng mapping, sketch mapping or area mapping, para makita natin or matrack natin sa mga susunod na taon at kung ano yung mga puno na namatay, para ma-document natin properly. So ito yung ginawa natin. At sa taas naman, dun yung medyo mataas na yung mga pananim natin. So ito muna sa ngayon. Medyo ilang minuto rin yung lakarin natin. So see you sa part 2.